Sige, boss. Ito yung paglobo ng cybercrimes sa bansa, kabilang na ang mga related sa artificial intelligence. Kamakailan lamang naging maingay ang deepfake pornography gamit ang AI. Pero bago natin pag-usapan yan, panoorin po natin ito. Kumakalat ngayon online ang mga AI-generated pornographic videos at pictures kung saan ginagamit ang deepfake para makopya ang mukha ng ibang tao. Ang mas nakaalarma pa rito, maging ang mga bata ay nabibiktima ng ganitong malisyosong gawain. Sa hearing kaugnay ng mga kasong ito, inihain sa Senado ang Resolution Number 67 Series of 2025 na layong maimbestigahan ng paggamit ng artificial intelligence sa pag-proliferate ng deepfake pornography at maiwasan ang krimen ng paggawa nito. Alamin natin ang nilalaman yan at kung paano ito makatutulong para maprotektahan ng publiko dito lang sa G-Terms. Kaugnay po niyan, mga kapanayam natin, si Ma'am Emmy De Souza, Chairperson and former representative ng Gabriela Women's Party List. Good morning, Rise and Shine, Ma'am Emmy. Si Prof. po ito. Good morning, Prof. Good morning to the list. Thank you so much for being with us this morning. Una po sa lahat, pagbati rin po sa pagiging bahagi ng 20th Congress ng Gabriela's Party List po. Anyway, para mas malinaw po sa lahat, lalo na sa ating mga manonood, ano po ba ibig sabihin ng AI-generated o deepfake pornography, Ma'am Emmy? Ito yung ina-alter, no, sa pamamagitan ng bagong teknolohiya, yung AI, yung artificial intelligence, pangalan pa lang, napaka questionable na. Ibig sabihin, yung alteration is for the use of doon sa mga scammers na yung mukha ng mga nandoon sa litrato ay pwede nilang palitan at pagalawin. Sa totoo lang, sa balangkas noong issue ng paglaban sa karahasan sa kababaihan, ito yung pagpapatunay na lalong lumalala yung larangan kung saan kahit ang online ay nagiging lunsaran na talaga ng karahasan sa kababaihan. Alright, Ma'am Emmy, what is the status quo po ngayon sa ating bansa when it comes to these kinds of issues, lalo na sa mga bata at sa mga kababaihan? Alarming talaga, given na ang dami-dami nating existing laws, at gusto ko lang idagdag, maliban doon sa Senate resolution para maimbestigahan ito, and concretely nagkaroon na ng hearing ito noong September 4. Sa bahagi naman sa Kongreso, nag-file ang Gabriela Women's Party ng House Bill 4779. Ito continuing saga na ito, para rin patibayin pa yung batas laban nga dito sa paggamit ng deepfake pornography. Kasi ang sitwasyon ngayon, alarming. Kaya ako sinasabi dahil kahit na may mga nadakip, may mga nahuli, it doesn't change, yung kalagayan na patuloy. At itong ongoing na paggigiit o pagtitiyak na mapatapang yung batas o maimbestigahan, sana mga positibong hakbang na makadeter. Pero habang umiiral kasi yung yung isang nakikita talaga namin, yung pagtingin talaga sa kababaihan sex object, ibig sabihin na pagkakakitaan, nakocommodify at naibibenta at online, isang lunsaran nga rito yung paggamit ng deepfake pornography. Tuloy-tuloy ito na nagaganap, and sadly, ang hindi lang natin nasa sentro kasi tayo, NCR, may mga data na pumapasok kahit naman ang NBI sinabi yun, kahit ang Philippine National Police, na doon sa mga areas, sa mga probinsya natin, patuloy na nangyayari yung ganitong online na pagko-commodify
katawan ng kababaihan at mga bata para ibenta, pagkakitaan. This is both alarming and saddening kasi for the longest time, from the traditional sexualization and objectification for women, ngayon naging online na siya. At patuloy pa rin yung paglaban, of course, maging ng inyong grupo, lalo na sa gantong klase mga issues. Kaya naman maganda nagkaroon itong Senate Resolution. We want to know po, dito sa Senate Resolution number 67, what is this all about? Paano ito makatutulong para mas maprotektahan ng publiko laban sa ganitong klase ng pang-aabuso online? Ang resolution na ito ay nagtutulak na magkaroon talaga ng investigasyon. Naganap na noong September 4 yung first investigation, first committee hearing kasama ng Committee on Women and Gender, yung Committee on Human Rights and Justice. Actually, first meeting ito na nagpahayag yung iba't ibang ahensya, iba't ibang organisasyon, iba't ibang mga server, yung nakikita nila na pwedeng baguhin doon sa existing law. Yung Safe Spaces Act, yung isang nakahain, at saka yung sabi ko nga, may law na rin tayo, anti-USAID and children's protection law, no? Pero tingin natin, kung sa larangan ito ng legislation, maaari pa talagang pahusayin at pagdibayin. At gusto ko rin idagdag, sa akin ang mahalaga dito na ilalagay sa forefront yung issue nagkakaroon ng public information education ang publiko katulad ng ginagawa ng Rise and Shine Pilipinas. Inihapag natin na issue talaga ito ngayon, yung deepfake pornography. Ibig sabihin nito, it's not sa larangan lang talaga ng legislation, kundi yung pag-aangat talaga ng kamulatan ng publiko na dapat hindi mangyari ito, dapat hindi maganap ito dahil kawawa yung mga biktima at maging yung mga survivors kasi ang dami nang lumantad na rin Okay, ma'am, this is very technical, kasi it's all about digital and yung panawagan kasama ito, pero in terms of how this is going to be executed, what should be the public be expecting on this, ma'am? Ay, continuous ang hearing. Tuloy-tuloy yan. At sa lower house, dahil may House Bill na nga, yung 4779, at idadagdag yung iba pang naunang House Bill presented by the other representatives sa lower house, ihahapag na rin ito at bubuksan. Actually, refiled ito yung extended anti-violence against women. Dito naman maganda. Positibong hakbang na yung nangyari na nagkaroon na ng isang pagdinig. Pero sabi nga ni Senator Risa, suspended at this point, pero ipapatawag uli, At muling, dapat subaybayan natin sa publiko, sa media, at lalong-lalo na yung basic sector siguro natin, o basic institution natin, yung mga families, makinig talaga tayo dito sa mga hearing na ito at maliban dyan sa larangan nga ng legislation, alamin natin yung mga nagaganap sa ating kapaligiran. Ayan, ma-enlighten tayo lalo na sa mga tamang impormasyon para po hindi tayo mabiktima nitong deepfake pornography gamit po ang AI. Of course, it has its negative implications na somehow ay mga tao mismo pwede maapektuhan dito. Well, on that note, maraming salamat po Ma'am Emmy Deso sa pagsagot sa aming mga katanungan. Thank you so much po.